Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po na ito ay akin po kayong babahagian ng ilang mga bagay kung papaano po ninyo o natin mapoprotektahan ang ating mga sarili laban sa nagbabadyang COVID-19. Ngayong patapos na ang taong 2020, maraming mga estudyante ang nagnanais ng bumalik sa kani-kanilang mga eskwelahan sa pag-iisip na sila ay handa sa anumang problema na kanilang maaaring makaharap. Ngunit gaya nga ng naiisip ng nakararami, ay talagang ang hindi pa handa ang ating bansa na magsagawa ng face-to-face classes. Kaya't kung mapisil man ng gobyerno ang pagkakaroon ng face-to-face classes sa ating bansa, narito ako upang bigyan kayo ng mga tips kung paano tayo magiging ligtas sa klase laban sa COVID-19. 2019 na magkaroon ng COVID-19 sa ating bansa. Simula noon ay palagi na tayong inaabisuhan na magsuot ng face mask at face shield, mga protective gear na siyang ginagamit upang protektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19. Ito nga ay mga protective gear na ating ginagamit sa tuwing tayo ay lalabas o kaya naman makikipagsalamuha sa ibang mga tao. Walang kaibahan kung ang mga kagamitang ito ay ating gagamitin sa loob ng eskwelahan. Maganda sana kung palagian itong suot-suot kahit nasa loob ng klase. Tatanggalin lamang ang mga ito kung tayo ay kakain at iinom. Dahil dito, mapoprotektahan natin ang ating mga sarili pati na rin ang ibang mga tao sa ating paligid. Hindi rin naman dapat natin kinakalimutan ang pag-aalaga sa ating mga sarili. Kaya naman kayo po ay aking inaabisuhan na uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig sa loob ng isang araw. Palagian ding hugasan ng mga kamay lalo na kung tayo ay nasa pampublikong lugar gaya ng eskwelahan. Kung maaari nga, ay magdala tayo ng sarili nating hygiene kit na naglalaman ng alcohol, wet tissue, at sariling sabon upang maiwasan na rin ang paghingi at paghiram sa ating mga kamag-aral. Atin ding panatilihin ang distansya kahit pa nasa loob tayo ng eskwelahan. Kung maaari ay maglaan ang bawat estudyante ng 1 hanggang 2 metrong distansya mula sa iba pa nilang mga kamag-aral. Dahil dito, makasisiguro tayong hindi natin nilalabag ang mga ordinansang ibinababa sa atin ng gobyerno. Ang panghuli at ang paborito ko nga sa lahat ay ang araw-araw na pagsulat ng mga estudyante ng balita tungkol sa ating bansa, kalagayan nito, pati na rin ang mga ordinansang ibinababa ng gobyerno o kaya naman ng mga mismong opisyal ng ating eskwelahan. Sa pamamagitan nga nito, tayong mga estudyante ay makaaalam at may alam tungkol sa nangyayari sa ating bansa sa gitna ng pandemya. Ang La Verdad Christian College ay isang institusyong hindi lamang nag-aalaga ng kaalaman, kalusugan, katawan at emosyonal na kalagayan. Sila rin nga ay nagtuturo ng salita ng Diyos na siyang sa ikabubuti ng lahat. Kaya naman tayong mga Laverdarian ay alam na ang kahalagahan ng paghingi ng tawad, pagpapasalamat at palagi ang pagdasal sa ating Diyos. Bagay na hindi mahirap gawin kahit pa tayo ay nasa gitna ng pandemya. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagbibigay ng isang napakagandang oportunidad at hiling ko lamang na sana kayo ay may natutunan sa ilang mga bagay na ibinahagi ko sa inyo. Muli, salamat sa Diyos. Magandang araw po sa ating lahat, sa aming mga masisigasig na kamag-aral, sa aming mga matitigang guro at punong guro, at sa aming mga panauhin. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong ipinagkaloob niya sa atin at salamat po sa Diyos dahil nakadaupang palad ko po kayong muli. Sa araw na ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking naisipang panukalang proyekto na makakatulong sa mga mag-aaral ng La Verdad Christian College Caloocan at makakatulong rin sa ating paaralan. Nalalaman naman natin na ang La Verdad Christian College Caloocan ay binubuo ng kursong Bachelor of Arts in Communication at Bachelor of Arts in Broadcasting, na kung saan ay may kaugnayan ito sa pamamahayag.
Kaya naman bilang isang nagmamalasakit na mag-aaral ay naisipan kong bumuo ng 2 departamento kung saan mahuhubog ang kanilang angking kahusayan sa larangan ng pamamahayag. Ang layunin nito ay makatulong pa sa mga mag-aaral na mamolde o maging mahusay sa larangan nito. Maging praktisado at mahubog ang kanilang mga karunungan patungkol sa pamamahayag. Ito ay binubuo ng mga mag-aaral na kumukuha ng kursong Bachelor of Arts in Communication at Bachelor of Arts in Broadcasting. Ang departamento na nasa komunikasyon ay sila ay may gawain na magsulat ng mga balita. At ang nasa departamento naman ng broadcasting ay gawain nila na magpahayag ng balita ng video at audio na presentasyon. Ang departamentong ito ay makakatulong sa mga estudyante. Ang lahat ng gagawin ng estudyante ay dapat sumailalim muna sa pagsusuri ng mga guro o eksperto. Upang masimulan ito, ay magsasagawa muna ng seminaryo o workshop para magkaroon muna ng kaalaman ang mga kabataan o mga mag-aaral ng La Verdad Christian College Caloocan sa pagbuo ng mga balita. At makakatulong natin kung loloobin ng Diyos ang mga empleyado, mga news reporters at mga journalist ng UNTV News and Rescue sa pagsasagawa nga ng mga balita. Ang mga balitang isasagawa ay ilalagay sa webpage o website ng La Verdad Christian College Caloocan. Upang masakatuparan ito, kinakailangan ng mga matinding determinasyon ng mga mag-aaral at kooperasyon nito upang masagawa ang mga bagay na ito. Naway makatulong ang aking plataforma upang ang mga mag-aaral ng La Verdad Christian College Caloocan ay maging mahusay sa larangan ng pamamahayag. Salamat po sa Diyos.